What's up YouTube? Mingson here. So today's topic is all about tubeless versus tube type. Kasama na rin natin yung mugs at saka yung rayos dito para isang bagsakan na lang. And then I'll be explaining kung ano yung pros and cons ng tubeless at tube type. Same goes with mugs and rims. Rims na may rayos, yan. Just to make it clear, diba? Well, so yun. Nagpapa-shoutout nga pala sila biyahe ni Kuya Mo JR, Jared Alcedo from Suzuki Radar Bohol, Kenneth Lanuza, Rolando Lambit, Ven Marsayat, and Noy. Thanks guys for keep on supporting my vlog. I hope you really enjoy my videos. So without further ado, let's try to discuss this topic. So guys, to start with, simulan natin dun sa tube type na naka-rayos at saka naka-rim. Ano ba? Simulan natin dun sa pros or yung advantages. Ang pros ng tube type is yun, magaan siya. Hindi siya kasing bigat ng mga naka-mugs kasi maninipis lang yung rims at saka yung rayos. Mga ano matawag doon? Light materials yung mga ginagamit. So kaya magaan siya. Siguro wala pa sa kalahati yung timbang nun yung timbang nung rayos tsaka nung mugs. Ay, nung rayos tsaka ng rim versus dun sa mugs. So yun ang unang-una kong nakitang pros niya. Then second is yung mga materials na ginamit. Napakadali nilang i-repair kung tutuusin. Kunyari pumuputok yung mga spokes or yung mga rayos ng rim, madali siyang i-repair. So dalhin mo lang siya sa mga motor shop, magagawa siya agad. Or kung kaya mo mag-repair, kung kaya mo maglagay ng rayos at i-align yung rayos, kaya mo yung mag-isa. Then second one is yung materials na ginagamit. Mas cheap yung mga pyesa nun yung rayos tsaka yung rim. Siguro masasabi kong nakadepende siya dun sa brand. Siyempre yung mga mas mamahal na brand, yun nga, mas mahal nga The word itself, mahal. Mas expensive siya compared dun sa mugs. Depende nga lang sa brand. Tapos, ano pa ba? Yung mga vulcanizing shop. So kapag napaplatan ka, kapag ikaw ay nakarayas at meron kang tube na ginagamit dun sa loob ng gulong tsaka ng rim, available siyang ma-repair sa lahat ng vulcanizing shops. And then Monster Kill. Ano pa susunod? Ang gusto ko sa rayos at sa rim, best siya sa short rides. Bakit short rides, Papa Ming?
Short rides kasi, lighten siya eh. So mas mabilis yung acceleration mo kapag lighten yung ginagamit mo. Mabilis ka makakapunta. Tsaka alam naman natin kapag city driving, medyo magastos sa gasolina dahil panay stop and then stop and go. Yung ganun lagi ang scenarios natin kapag city driving eh. Kaya mas matipid sa akin sa gas yung rims and rayos. Yun yung mga pros na nakita ko dun sa tube type. Ngayon yung consequences naman dun sa tube type is yung first, alam naman natin lahat to, madali siyang ma-flat. So mabutasan mo lang siya ng kahit maliit lang, kahit yung staple wire, pasukan lang ng gulong, yung gulong mo ng staple wire at tumagos dun sa pinaka interior mo, ayun, magi-inflate or ninipis agad yung gulong mo or mapapalat agad siya. Then pangalawa kong nakitang consequence dito is medyo mahirap siyang linisin. Yun nga, dahil sa dami ng rayos mo, isa-isahin mo yung kapag hinugasan mo yung motor mo. Kaya ka siya nasabing mahirap linisin. Tapos, ano pa ba? Yung sa another consequence niya is yung mas madaling mabengkong yung rim. Why? Kasi kapag kunyari nag-running flat ka, hindi mo alam, dapa na pala yung gulong mo, tapos medyo nalulubak ka ng kahit medyo minimal lang yung lubak, mataas yung tendency na maging ma-deform yung pinaka-rim mo. So yun lang naman. So let's move on now to tubeless. Yung tubeless, bali ano ba? So yung tubeless, hindi siya madaling ma-flat kasi yun nga, unless hindi mo tinatanggal yung kunyari napako yung gulong mo and then merong staple wire yung gulong, hindi siya basta-basta mapa-flat hanggat hindi mo tinatanggal yung nakabutas dun sa gulong mo. Yun lang naman yung technique dyan sa tube type, ay sa tubeless eh. So kailangan wag mo tatanggalin yung mga nakakabutas dun sa gulong para madala mo siya dun sa nearest vulcanizing shop. And then another pros ng tubeless is yung yun nga, kapag nabutasan ka, madadala mo siya dun sa vulcanizing shop. Basta make sure na wag mo nang tatanggalin yung nakapasak. And then kapag kunyari medyo malayo yung vulcanizing shop, wala ka pa rin makita, tapos napapansin mo padapa na ng padapa yung gulong, maghanap ka lang ng any gasoline station na merong air pump para bombahan ulit yung gulong para makatakbo ka pa ng mas malayo-layo. Then another pros ng tubeless is yung best siya for long rides. Bakit ko nasabing best for long rides? Kasi kapag naka-tube type ka, yun, worry free ka kapag nagbabiyahe ka dahil alam mo, hindi basta-basta mapa-flat yung gulong mo kapag nabubutasan siya. Unlike dun sa mga naka-tube type, mabutas lang, dapa agad. So maghanap ka agad ng vulcanizing. Ganun lang kasimple. Yun, pagka tubeless, para sa akin mas durable siya, mas heavy duty kapag naka-tubeless dahil mags yung gamit mo, hindi rayos. So kapag matagtag yung gulong, yung kalsada, and then malambot na yung gulong mo, hindi basta-basta nabibengkong yung mags dahil matigas na yung material na ginamit dito. Tapos, another pros is yung madaling linisin. Kita nyo naman yung mags ko, 5 spokes lang. So para sa akin, madali siyang linisin. Hindi siya katulad ng mga nakarayos na napangaraming spokes na kailangan mong punasan, sabunin, yung mga ganon-ganon. Kaya ko siya nasabing madaling linisin. Tapos another pros naman, yari na bengkong yung kunwari nabutas yung gulong mo, tubeless ka, tapos ang laki ng butas, hindi na kayang gawa ng paraan ni Manong V. Si Manong V ngayon, pwede kang opera niya ng interior. So kapag naka-interior ka, tapos malaki butas ng gulong mo, pwede mo pa rin siya magamit. Kahit, kunyari, makapal pa yung gulong mo, tapos nabutasan ka ng gulong and then sobrang laki ng butas, hindi kayang remedyoan ni Manong V, pwede mo pa siyang gawin tube type. So magagamit mo pa yung gulong mo, pwede mo pang ma-maximize yung lifespan ng gulong kahit naka-interior ka na. Tapos, ano pa ba? Yun lang naman siguro para sa akin yung mga pros ng tubeless.
And then, yun, doon naman tayo sa consequences. Sa consequences naman ng tubeless, para sa akin, yun, kapag nabengkong yung mags mo, ang hirap i-repair. Hindi naman siguro napakahirap, kaya lang, ang mahal lang gagastusin mo compared dun sa na bengkongan ka lang na rim o kaya nung nakarayos na sa setup. Tapos, parang hindi yata bumababa ng 800 pesos yung pagpapa-align ng mags eh. Yun yung nakita kong consequence doon. Tapos, another consequence ng tubeless na gulong is yung hindi lahat ng shop or vulcanizing shop nag-o-offer ng repair for na naka-tubeless. Kasi hindi lahat ng vulcanizing shop merong repair kit ng tubeless. So, ilang beses ko na rin naranasan yun na nagpupunta ako sa, kanya naglo-long ride ako, nabubutasan ako ng gulong, kung ano-ano nangyayari dun sa gulong, o lobo, nag-aaron ng bukol, yung mga ganon. May mga, basta pag nabutasan ka, tapos hindi ka, yung vulcanizing shop, wala namang repair kit na tubeless, nanga ka na. So, maghahanap pa ng panibagong vulcanizing shop na mayroong services or service na ino-offer para sa mga tubeless type na gulong. And then, yun. So far, yun lang yung mga nakita kong consequences sa mga naka-tubeless. Bago ang lahat, syempre meron na lang mga bagong labas na binibenta ngayon, like nung tire sealant. Yung tire sealant, meron available siya for tubeless tsaka tube type. So kapag meron kang tire sealant, yung tubeless mo pwede mo lagyan ng ganon, tapos kahit mabutasan ka, tanggalin mo man yung nakabutas dun sa gulong mo, masisil agad siya. Same goes dun sa mga naka-tube type. So yung mga naka-tube type, may ino-offer din na tire sealant na para sa tube type, para kahit mabutasan sila ng interior o ng gulong, matatakbo pa rin nila at hindi sisingaw yung hangin sa loob. Take note guys, once akong gumamit ng tire sealant, wag kayong bibili nung mumurahin or wag kayong magpapadala dun sa murang tire sealant, kasi yung murang tire sealant na nabili ko is hindi niya nasa-serve kung ano yung purpose niya. So ibig sabihin, kahit naka-tire sealant na ako tapos nabutasan ako ng gulong, then tinanggal ko yung nakabutas, bali umiimpis pa rin yung gulong ko. Bakit? Kasi hindi magandang tire sealant yung nabili ko. Tapos yun, sayang nga yung gulong ko nun, nakapirelli pa ako nun na Angel City yun, napansin na lang ni commander na para may tumatagas sa tubig dun sa gulong ko nung nagpapahangin akong gulong. Yun, nakita ko nga yung tire seal, lumalabas lang yung tubig. Hanggang sa nung time na yon, sinubukan ko pa siyang itakbo dun sa nearest vulcanizing shop para remedyohan. Sabi nung gumagawa dun sa vulcanizing shop, hindi na raw kayang remedyohan yung gulong kasi malaki na daw yung butas. So yun yung na-experience ko. May mga tire sealant na hindi ganun kaganda compared dun sa mga branded or siguro yung mga pioneer na gumawa nun. Hindi siya ganun ka-effective. So mag-ingat lang kayo guys sa pagbili ng tire sealant kasi hindi lahat ng tire sealant maganda. So yun, that's pretty much it for me guys. I hope you like to enjoy. I hope you enjoy. I hope you like and enjoy the video. So if you like the video, please hit like and share. And for more upcoming videos, please subscribe to my channel. Sarap tumambay dito guys tuwing umaga. Marami nagja-jogging dito eh. So yun guys, pagmumukha ko na naman ulit. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta, sa mga gusto magpa-shoutout sa next videos ko. Please comment down below. Ciao!